Hi guys! Welcome to my channel. So, in this particular video, we will compare the final withholding tax saka yung creditable withholding tax. Okay? Marami kasing nalilito dito, okay, as to the nature of the FWT saka CWT. Saka syempre, kapag ka naintindihan natin ng maigi ito, okay, yung difference ng dalawa or differences nitong dalawang to, mas mag-guide kayo in computing the income tax payable later of an individual taxpayer. Ganun din sa corporate taxpayers sa mga future videos natin. Okay? So sige, let's proceed right away to the topic. By the way baka may mga bago lang dito sa channel natin. So baka gusto nyong mag-subscribe, i-like and i-share na rin. Okay? So sa mga nag-subscribe na, thank you very much for your support. So sige, let's proceed. Final withholding tax. Okay? So ang ibig sabihin ng final withholding tax is, as you can see in your screen, under the final withholding tax system, okay, the payee receive the income net of the applicable tax. So, diniscuss na natin initially ito sa mga previous videos natin. Pag sinabi mong final withholding tax, ikaw na tumanggap nung income, yung natanggap mong amount, neto na ng tax. Okay? Complete o buo in full amount na yung tax deducted from your proceeds. Okay? So, di ba, in example ko sa mga previous videos ko, halimbawa, si Sir Tabag nyo, may natanggap na royalty income from publisher sa mga libro niya, di ba, ang royalty income derived in the Philippines is subject to final withholding tax, di ba, na 10%. So, halimbawa, nakatanggap ako, ang royalty ko supposed to be is 100,000. I will only receive 90,000. Kasi yung tax ng royalty ay 10%. Actually, yung 10% na yon will constitute my full amount of tax for that particular income, royalty. Kaya as you can see, nakalagay dito, the payee, Enrico Tabag, in the problem or in the illustration, receive the income net of the applicable tax. The amount of tax withheld by the withholding agent, ang withholding agent dito yung nagbabayad. Okay? So, halimbawa, in my illustration, yung publisher, siya yung withholding agent. Siya yung inatasan ng batas na i-withheld yung tax na yon, yung 10% na yon. In fact, in case na nalimutan ni publisher na mag-withheld, okay, hindi ko fault yon. So, hindi ako pwedeng habulin ni BIR sa tax ko sa royalty income ko. Kasi under the law, pag ako'y tumanggap ng royalty income, dapat neto na yun ng tax. Kasi subject yun sa final tax na 10% sir, hindi ka nga na-withholdan ni publisher fault niya yun. So, ang pwedeng habulin ni BIR dito, si publisher. Okay? So, balikan natin. The amount withheld by the withholding agent is constituted as full and final payment. Kaya nga final tax Okay? Is constituted as a full and final payment of the income tax due from the payee of the on the said income. Okay? So, yun ang ibig sabihin ng final tax or final withholding tax system. It is a system of collecting tax through withholding agents, the payers, and the amount that should be withheld is the entire amount, okay, of the tax. Kaya lalabas, kapag yung income na natanggap ni payee ay subject sa final withholding tax, zero na ang magiging liability ni payee o yung nag-earn ng income. Ang magiging liab niya, zero. Kaya actually, dahil zero, hindi na to ipapakita later sa income tax return mo. Okay? Papakita natin yan mamaya sa comparison. So, ulitin ko I hope maliwanag mo na yung final withholding tax system. Okay? Wherein it is a system wherein the payee will only receive
the amount of his or her income net of the tax. The applicable tax, the full amount of the tax of that income will be withheld by the payer. And that amount withheld will constitute full payment. Okay? Kaya magiging zero ang liability ni payee pagdating sa income tax. Kaya pag yung natanggap ko, halimbawa, kung winidholdan ako ni publisher, 'di ba? Sabi ko, halimbawa ang aking royalty income ay 100,000. I should only receive 90,000. So yung 10,000 ay winidheld ni publisher at siya dapat ang magre-remit nun sa BIR. Okay, punta naman natin si creditable withholding tax or CWT. Okay? CWT is not an internal revenue tax. Actually, ganun din si FWT. Hindi naman internal revenue tax ang FWT. Ganun din si CWT. Okay? Ano lang to? Mga tax na na-withheld. Yun nga lang sa FWT, buong amount ng tax yun. Balikan natin. CWT is not an internal revenue tax, but it is a method of collecting income tax in advance. Actually, ganun din si FWT. Manner of collecting din yun eh. Method of collecting income tax in advance. Biruin mo, bago pa natanggap ni Tabag yung publisher niya eh. Yung publisher niya. Bago pa natanggap ni Tabag yung kanyang royalty income sa publisher, tanggal na yung tax. Inunahan pa ako, di ba, ng gobyerno. So, it is a method of collecting income tax in advance from the recipient of the income through the payer thereof. Okay? Which is constituted by law as the withholding agent of the government. Actually, up to this point, pareho lang sila. CWT and FWT, pareho yan. Up to this point ha, itong portion na to. So, FWT is not an internal revenue tax. CWT is not also an internal revenue tax. FWT ay pamamaraan ng pangongolekta ng tax in advance. Ganun din si CWT, pareho lang sila. Ang mangongolekta ng tax in advance ay yung payer of the income. Ganun din pareho yun sa CWT and FWT. So, yung nagbabayad, mapayan man ay subject sa FWT or CWT, ay actually inatasan ng gobyerno as withholding agent. Okay? Inatasan ng gobyerno as withholding agent niya. Okay, so tuloy natin. However, ito na yung difference sa CWT. Taxes withheld on certain payments are intended to equal or at least approximate the tax due of the payee. Sa CWT, kaya pansinin mo, yung tax na i-withheld, okay, ay intended to equal or at least approximate the tax due of the payee. Hindi ganyan sa FWT. Sa FWT, talagang yung i-withheld, yung full payment, yung full amount of the tax. Dito sa CWT, it only approximates. Sir, may nakalagay kaya may nakalagay kaya dyan na to equal? Oo, pero very limited yon. Actually, nag-a-apply lang yon sa compensation income. Kapag hindi compensation income, hindi mo talaga mawi-withheldan ng buo yun. Okay? So, balikan natin. Taxes withheld on certain payments are intended to equal or at least approximate the tax of the payee on the said income computed using the graduated rate. So, ganito yon. Sa CWT, ang wini-withheldan dito na income, okay, ay yung mga income na subjected sa graduated rate or subject sa graduated rate. Therefore, mga ordinary income. Okay? Halimbawa, hindi pwede dito ang royalty income. Kasi 'di ba ang royalty income, ano 'yon? Final tax 'yun eh. Passive income 'yun eh. Hindi 'yun subject sa graduated rate eh. Ang tax ng royalty income ni Tabag kanina sa illustration niya, 10%. So,
Kung si Tabag ay tumanggap ng royalty income sa publisher niya, hindi niya yun co-computin using the tax table. So, therefore, hindi yun subject sa CWT. Kasi ang mga subject sa CWT, yung mga isa-subject sa graduated rate. Halimbawa, sahod. Yung binanggit ko kanina, sahod. Ang sahod, graduated rate yan, di ba? Yun. So, dahil graduated rate, halimbawa, empleyado kita. So, sasahuran kita ngayong payroll. I will approximate your tax. So, subject to basic tax ka subject to graduated rate ka So, mag-e-estimate ako ng amount ng tax mo. Ikakaltas ko yun. Okay? Kung kulang yung nakaltas ko, magbabayad ka later. Pero actually, pagdating sa sahod, for your information, talagang at year end, inaayos yan ng employer. Kasi dapat talagang sakto yung na-deduct na tax. Kaya ina-adjust yan sa dulo So, ulitin ko. Itong CWT ay pertaining sa income, okay, na kung may income tax ay computed using the graduated rate. Di ba sa dami na ng mga videos na pinag-usapan natin sa individual income taxation. 3 lang naman yung income, di ba? Ordinary income, yun yung subject sa basic tax. Passive income, yun yung subject sa FWT. Capital gains, yun yung subject sa capital gains tax. So, therefore, kung yung income na natanggap ni payee ay hindi subject sa tax using graduated rate, hindi iyon subject to creditable withholding tax. Okay? So, ang mga sinasubject sa creditable withholding tax, yung mga income na subject to basic tax like compensation income, professional income, as well as other income na hindi subject sa final withholding tax, sa capital gains tax. Okay, tuloy natin tong CWT. Pasinin mo, the recipient of income is still required to file an income tax return. Kaya actually, yan yung isang malaking difference nila sa FWT Kapag kayong income mo ay na-subject sa FWT, ay hindi iyan sinasama sa ITR. So, halimbawa, yung natanggap ni Tabag kanina royalty income. So, kahit si Sir Tabag mo ay may sahod sa UST, halimbawa, tapos may professional income sa PRTC, saka yung maliit nating practice, halimbawa, hindi ko isasama sa ITR ko yung na-earn ko as royalty income sa libro. Kasi, na-final tax na yun Buo na yung tax niya. Ang ilalagay ko lang sa ITR ko ay yung mga na-subject sa basic tax. So, ito yun. At ito yung na-CWT. Sa limbawa, pagsasamahin ko ngayong deadline ng ITR, pagsasamahin ko yung sahod ko sa UST, professional income natin halimbawa sa PRTC saka sa maliit nating practice. Halimbawa, ito yung total na income ko doon. Huwag kong isasama yung royalty income ko, halimbawa. So, ito yung total nung yung sahod ko sa UST saka professional income ko. Then, I will compute the tax using the graduated rate or tax table natin. And then, pag na-compute ko yon, ide-deduct ko yung ide-deduct ko yung na-withheld. Ito, withholding. Ide-deduct ko yung winidheld ng UST. Winidholdan ako ng UST ide-deduct ko yung kasi nung nag-render ako ng service, halimbawa, in-audit ko si XYZ Corporation. Di nag-render ako ng service kay XYZ Corporation. Si XYZ Corporation, magde-deduct yan ng withholding tax, creditable withholding tax. Dahil yan ay professional fee, mamaya di-discuss natin yung different rates ng CWT. Dahil yan ay professional fee, depende kung individual taxpayer yung payee. Halimbawa, ako individual taxpayer, pwedeng 5%, pwedeng 10%. Depende sa amount ng gross income ni payee. Halimbawa, kakaltasan niya ako ng 5%. So, ang gagawin ko ganito later. So, ito yung taxable income ko, less, winidheld ni UST, taxable income ko, then I will compute the income tax due using the tax table. So, may income tax due na ako. Parang ganito, pakita natin Yan.
'Di ba may sahod ako, so ganito ang mangyayari do'n, eh. May sahod ako sa UST, eto yung business income ko or practice of profession, okay. So yan yung total gross income ko. Eh, siyempre dahil ako ay self-employed or mixed income earner, okay, I am allowed to deduct operating expenses. So eto na yung taxable net income ko. From my taxable net income, I will use the tax table to compute my income tax due. So, ito yung income tax due ko. Pero, kung ito yung income tax due ko, syempre, i-deduct ko yung tinanggal ni UST. May creditable tax on compensation ako eh. May proof yun, 2316, BIR form 2316 na i-issue sa akin ni UST. So, ikakaltas ko yun. Kasi nung inaudit ko nga si XYZ, kinaltasan niya ako ng 5% o kaya 10%, depende sa applicable rate. Okay? O edi syempre, deduct ko yun. Kasi parang ganito, halimbawa, ang tax due ko ay 500,000, kunwari lang. Sabihin ko kay BIR, BIR, 500,000 ang income tax due ko. Pero BIR, kinaltasan ako ng 100,000 ni UST, o di 400,000 na lang. Tapos, kinaltasan ako ng 200,000 ng mga iba't iba kong mga kliyente. O, edi 200,000 na lang ang natira sa 500,000. Okay? Kaya and then, pwede kong sabihin, at saka nagbayad ako ng quarterly payments ko. Kasi, in our next video, okay, filing of ITRs, pag ikaw ay nagnenegosyo or practicing your profession, you file your ITRs quarterly. So, possible may mga binayaran ka doon. So, i-deduct mo yon. Whatever is left is your income tax payable. Kaya nga siya sinabing creditable eh. Pag sinabi mong creditable, deductible. Deductible from income tax due. Kaya yung final withholding tax, you cannot deduct it from your income tax due kasi hindi siya creditable. Paunang bayad mo na yung mga yan eh. Paunang bayad. Okay? So, nagets nyo ba? So, ulitin ko ha. Pag final withholding tax, applicable lang yan sa mga income na hindi subject sa basic tax. Ginawan ko kayo ng simple summary. Okay? Tingnan natin ito. Pag FWT, ang income na applied, ang income na pwedeng i-subject dyan sa FWT ay ito, mga passive income subject to FWT. Diniscuss na natin to pag individual, 5, di ba? Maalala mo yung 5? We have the dividend income, royalty, interest, prizes, winnings. FWT yon. At mga non-returnable income. Ibig sabihin, mga income na hindi na ilalagay sa ITR. Ano-ano yung mga yon? Yung mga income na hindi subject sa, yung mga hindi passive income na subject sa FWT. Yung mga capital gains na hindi subject sa capital gains. Samantalang kung CWT, ang klase ng income na pinag-uusapan natin dyan, ordinary income or regular income. O yung mga returnable income, mga income na dapat nandoon sa ITR mo. Kaya actually, kung yung isang individual ay, limbawa, negosyante, marami siyang corporations, possible na hindi na magpa-file ng ITR yan. Bakit? Kasi lahat ng income niya, dividend income, ganun. O kaya interest income from bank deposit. Mga passive income na lang siya. O. Kaya kung minsan kapag filing date na ng mga ITRs, sa mga news, kung minsan nakalagay doon, ang number 1 taxpayer halimbawa ay si Manny Pacquiao, halimbawa si Wawawi, etc. Kung minsan yung mga publiko nagtatanong nasaan yung mga malalaking negosyante natin sa Pilipinas like Manny Pangilinan, halimbawa, etc. Mga Ayala family. Kung minsan wag mo dapat hanapin yun doon kasi normally yung nire-release ni BIR, yun yung mga nagpa-file ng ITR. Siyempre kung halimbawa si Manny Pangilinan, kung ang income niya puro dividendo, mga interest sa bangko, etc., hindi na kailangang filean yun ng ITR. Yun yung mga tinatawag na non-returnable income. Okay? Yun yung mga subject sa FWT. So, maliwanag ha?
ang mga income na subject sa FWT, mga non-returnable. O kaya, ganito na lang ang technique, mga income na hindi subject sa basic tax. Pero yung CWT, yun yung mga income na subject sa basic tax or graduated rate. Okay, next, amount withheld. Sa FWT, buo na yung natanggal. Sa CWT, maaring buo, pero actually sa practice, nag-a-apply lang yung buo sa sa withholding tax. Tapos sa dulo pa yun, year end. Intended to equal or at least approximate the income tax due of the payee. Sir, bakit hindi na lang buuin kasi? Mahirap kasing buuin kasi halimbawa, si Enrico Tabag ay isang tax practitioner. Ako ay nag-render ng audit services kay XYZ ulit. Halimbawa, chinarge ko si XYZ ng 100,000 pesos. O, ikaw si XYZ ngayon. Babayaran mo ako ng 100,000. Alam mo ba kung magkano ang income ko? Lahat. Hindi, di ba? Kasi di ba, para malaman mo ang tamang tax ni Tabag, dapat alam mo yung gross income niya, OPEX niya, etc. And you don't know those information. You don't have those information. So dahil wala yung mga information na yon, hindi mo talaga alam kasi possible nga lugi si Tabag kahit nga bayaran mo si Tabag ng 100,000, malay mo naman sa dami ng mga gastos niya, etc. Pag kinompute mo pala yung income ni Tabag sa kanyang tax practice, lugi pala. O edi dapat pala walang tax yun. Kaya hindi mo pwedeng kaltasan si Tabag pa ng buong tax niya kasi hindi mo pa kayang ma-determine yun. Compared sa ibang income like royalty. Binayaran ako ng royalty ni publisher. Yun na ba yung kita ko sa libro? Oo, yun na yun. Kasi hindi naman ako mag-o-OPEX doon Hindi naman ako yung nag-print, etc. Ganon. Can you follow? Halimbawa, nanalo ako ng premyo. Lagpas 10,000. Edi yun na yun. Kaltasan mo ako ng 20%. Alam mo na kung magkano ang income ni Tabag sa premyo na yun? Oo. Halimbawa, 50,000. Edi yun na yun, 50,000. So, pwede mo nang i-tax yun ng 20%. Pero hindi mag-a-apply yun sa creditable withholding tax. Okay? Kaya mahirap. Kaya kaya hindi mo na siya buo yung tax. Natatanggalin. Ilang percent lang, sir, yung i-deduct natin? Mamaya, i-discuss natin yung mga iba't ibang klase, iba't ibang withholding tax rates. Ito naman, hindi na natin kailangan i-discuss kasi tapos na natin Royalty, na-discuss na natin, dividend, etc. Okay? So, sa CWT, it is only intended to equal or at least approximate the income tax due of the payee. The amount balik ka sa FWT, the amount withheld is not deductible from the income tax due of the payee. Kasi, ang kinokomputan ng income tax due, ordinary income. Eto hindi naman Kaya hindi mo pwedeng i-deduct. Samantalang sa CWT, yung amount na winidheld is deductible from the income tax due of the payee. Kaya yung pinakita natin, halimbawa, tingnan mo. Ikaw muna ay purely compensation income earner. Ako na lang, example nga lang sarili ko. Okay, meron akong sahod sa UST. Eto ang sahod ko sa UST. Pag purely kasi, wala kang OPEX di ba? You are not allowed to deduct anything pag purely compensation income earner. Pag purely compensation income earner ka, as long as lagpas ka ng 250,000, subject sa tax ka, di ba? Tapos halimbawa lang, ang natanggap ko na sahod ko sa UST ay 1 million. Yun na rin yung taxable income ko. Kaya pansinin mo, or taxable income. Ulitin ko purely compensation to. So kung 1 million yun, kunwari, di-compute mo yung tax using the tax table. Di ba? First 800,000 ay ganito ang amount. Okay? 149,000 yata yon, etc. Anyway, sa board exam naman, the tax table will be given to you, di ba? So, halimbawa, ulitin ko ito yung sahod ko sa UST at yun na yung taxable income ko. Halimbawa, I'm not engaged in business nor practice of profession. So, ito yung sahod ko at ito yung tax ko based on tax table. Kaso aware naman kayo, di ba, na tinatanggalan kayo, binabawasan kayo
ng employer nyo, ng tax nyo, every payroll. So, sa dulo ng taon, usually January, ibinibigay sa'yo ni employer mo yung Certificate of Withholding Tax on Compensation Income. BIR Form 2316 yun. So, halimbawa, ang tax due ko halimbawa ay, kunwari lang ang tax due ko halimbawa ay 300,000. Nung kinompute, magkano na ba lahat na bawas ni UST? 300,000 din. Kaya dapat, ang aking income tax payable, 0. Sir, alam mo, ang na-withheld ni UST mas malaki sa 300,000. I-refund dapat sa akin. Sir, alam mo, ang na-withheld ni UST kulang. Bayaran ko dapat yung kulang. Pero, normally, hindi na nangyayari sa ngayon yon dahil stricto ang BIR dyan. Pagdating sa withholding tax ng sahod, dapat sakto yan. Kaya siya creditable kasi yung na-withheld sa income ko ay i-deduct ko sa income tax due ko. Paano naman, sir, kung nagne-negosyo ako? Eto, diniscuss ko na to kanina. Ikaw ay purely self-employed and professional o kaya parang kay Tabag na may compensation at may konting practice. So ito yung sahod ko sa UST, ito yung practice ko, ito yung OPEX ko. Allowed ako ng OPEX kasi nga meron akong practice or business income. Ito na yung net taxable income ko. Gamitin natin ang tax table to compute the income tax due. Tapos sasabihin ko ulit, oy, BIR, kinaltasan ako ni UST, ibawas ko. Oy, BIR, kinaltasan ako ng mga inaudit ko. Ang tawag mo doon, normally ang tawag mo sa CWT, tinatawag din yan na expanded withholding tax. Expanded creditable withholding tax. Actually, ano ba talaga, sir? Withholding tax, creditable withholding tax, or expanded creditable withholding tax? Pareho lang yun. Tinawag lang na expanded kasi dati, eto lang yung mga subject sa withholding taxes. Tapos nadagdagan, kaya naging expanded creditable withholding taxes. Importante, nandun yung term na creditable. Kasi, ibig sabihin, pag nandun yung term na creditable, i-deduct nga iyon sa income tax due ni payee. So, kung hindi galing sa compensation income yan, halimbawa sa mga kliyente ko, kunwari, halimbawa, kunwari, ang withholding tax ko ay 10%. Okay? Ang audit fee ko, kunwari, kay XYZ, doon sa example kanina ay 100,000. Hindi rin niya ibibigay sa akin yung 100,000. Ang ibibigay lang niya sa akin, 90,000. So, bibigay niya sa akin 90,000 plus bibigyan niya ako ng BIR Form 2307. Dapat bigyan ka niyan kasi i-attach mo to sa ITR mo later. I-attach mo to 2316 saka 2307. Proof na ikaw ay nakaltasan na ng tax. Okay? Kaya nandyan yan. BIR Form 2316, BIR Form 2307, tinatawag ding withholding tax certificate at source. At source kasi yung income galing kay XYZ, siya yung nagkaltas ng tax. Okay? And then yung mga quarterly payments ko. So you arrive at your income tax payable. Kaya wag mo ikaltas dito ang mga CGT ha. Kasi yung CGT, hindi naman nasama dito Tingnan mo, wala naman dito yung capital gains mo na subject sa capital gains tax Kaya hindi creditable yung mga yun. Sir, tanong, ang CGT ba ay final tax din? Actually, papasok siya na final tax kasi buo din yung kinaltas doon Although, ang mangyayari ganito, si seller ang magbabayad nun. Okay? Si seller ang magbabayad. Pero, lalabas siyang final tax kasi buo agad yung tax na babayaran doon. Hindi i-record yung transaction mo, halimbawa, sale of real property, shares of stocks, kung hindi bayad yung mga capital gains tax noon. Pero, para maliwanag na yung wini-withheldan mo ay final tax on passive income, normally ginagamit ay final withholding tax on passive income. Ganon. Tapos yung isa naman, capital gains tax. So, hindi kasama dito sa computation yung mga income na subject sa FWT sa capital gains tax. So, I hope maliwanag kung ano ang difference
Okay, ng FWT saka CWT. Okay, puntahan natin yung ito muna bago natin puntahan yung mga iba't ibang withholding tax rates. Sabi natin kanina, naudlot to kanina dahil pumunta tayo sa example. Okay, pag CWT yan, pansinin mo to. Okay, the term creditable means the taxes withheld are deductible from the tax due. Okay, at yung difference, yan, tingnan mo to. Okay, so the recipient of the income is still required to file the income tax return, to report the income, and pay the difference between the tax withheld and the tax due. Oh. Walang ganyan sa FWT. Kalimbawa, no, kumita yung deposit mo sa bank. Huwag ka na mag-compute ng income, problema na ni bank yun. Ng tax, problema na ni bank yun. Kaya pansinin mo, sa bank account mo, net of tax na yung nakakredit doon na interest. Kung hindi nakaltasan ng tax yun, that's not your problem anymore. Problema na yun ni bank. At hindi ka pwedeng puntahan ni BIR para sabihin, oy, taxpayer, depositor, yung interest income mo sa bank, hindi nabayaran yung tax niya. Walang karapatan si BIR na iganon ka. Kasi ang may responsibilidad to deduct the tax is the bank. So, ang pwedeng sisihin ni BIR at habulin ni BIR ay yung bank. Ganon din sa dividend income. So, may natanggap kang dividend income. Okay? Net of tax na yun. So, hindi ka rin pwedeng sisihin ni BIR kung yung ibinigay sa'yo ni corporation na dividend ay hindi pa pala nabawas yung tax niya. So, that's not your problem. Problem yun ni payor. Kasi si payor ay constituted by the government as the withholding agent. Maliwanag ba? I hope kahit papano naliliwanagan kayo kung sakaling nalilito kayo sa differences ng FWT sa CWT. Okay, so puntahan na natin yung ano-ano yung mga examples ng CWT rates. Examples lang to kasi I will be sharing to you a separate video on creditable withholding taxes na iba't ibang rates. Kasi ang objective lang naman natin sa video na to ay pagkumparahin yung FWT saka CWT. And I assume kabisado mo na yung mga FWT rates na diniscuss na natin sa mga nakaraang videos. By the way, no, sa mga bago lang sa channel natin, okay, baka ang nagpapakita lang sa inyo pag browse nyo tong channel natin ay yung mga recent videos natin. Marami na tayong videos sa nakompleto na natin yung discussion sa VAT, percentage taxes, and actually patapos na tayo dito sa individuals, income tax for individuals. Okay, so ito yung example ng mga creditable withholding tax rates. Pinili ko lang yung mga sikat na rates. Okay? And our basis is Revenue Regulation 11-2018 under the Train Law. Under this Revenue Regulation, Section 2.57.2, nakalagay, income payment subject to creditable withholding tax and rates prescribed thereon. Anong sabi? Except as herein otherwise provided, there shall be withheld a creditable income tax at the rates herein specified for each class of payee from the following items of income. Okay? Payments to persons residing in the Philippines. Kasi kung non-resident yan, final tax yan. Maalala niyo? Okay. So, puntahan natin. So, halimbawa, sa paragraph A, sabi ng paragraph A, professional fee ba yan? Talent fee ba yan? Okay? So, professional fees, talent fees. Diniscuss na natin kung ano-ano yung mga professional fees and talent fees. Mahaba kasi to, you can read RR 11-2018. Although, again, I will be sharing a separate video later. Okay?
So kung yan ay professional fee, talent fee, depende. Sino ang payee? Sir, ang payee ay individual. Individual. Ang next na tanong, magkano ang gross income niya for the year? Sir, hindi lagpas 3 million. 5%. Sir, lagpas 3 million. 10%. Kaya ganyan yan, kaya 5% lang. Kasi baka mamaya, tandaan mo ito, I hope naalala nyo, pwedeng mag 8% yan eh. Pag mas malaki dyan ang deduct mo, di sobra-sobra na yung na-deduct. Kaya siguro, ang ginawa lang ng gobyerno natin, 5% lang. So, ulitin ko. Professional fee, sir. Sandali, sino ang payee? Individual, sir. Magkano gross income during the year? Hindi lagpas 3 million, sir. 5%. Sir, lagpas 3 million. 10%. In fact, may additional requirement yan sa actual practice. Sa actual practice, kailangan ng affidavit yan na si payee ay talagang sinasabi niya na hindi siya talaga lumagpas sa 3 million. Sir, pwede bang tumanggap ng professional fee ang hindi individual? Oo naman, corporate form. Corporation. Pwede naman tumanggap ng professional fee ang corporation. So, paano, sir, kung ang payee ay corporation, tapos ang natanggap niya professional fee or talent fee. Ito naman yung rate. Pag non-individual payee, depende magkano gross income for the year. Sir, hindi lagpas 720, 10%. Sir, lagpas 720, 15%. Kaya ang professional fee natin ay 5 or 10 kapag ka-individual. Pag hindi naman individual, 10 or 15. Kaya tatlo yung CWT ng professional fee, ha? 5-10 pag individual, 10-15 pag non-individual. Not more than 3 million, 5% pag individual. More than 3 million na gross income, okay, 10% sa individual payee. Pag non-individual payee, 720,000, not more than 720,000, 10%. More than 720,000, 15%. Okay, next. Rent. Kaya sa mga nagre-review na ng CPA board exam dito, kabisado nyo na itong mga rates, di ba? Dapat kabisaduhin nyo itong mga to. Kasi pag sinabi sa problem later, net of CWT. Dapat alam mo yung rate. Pag di mo alam yung rate, di mo makukompute yung tamang income. Kaya i-memorize mo to. Hindi ito ibibigay sa board exam. Pag rent, 5%. Okay, kaya normally, 'di ba? Rental income net. 'Di ba? Normally dinidivide mo 'yon ng 95% for you to get the correct amount of the rent. Income payments to contractors. Maraming klaseng contractors to. Mahaba yung RR 11 2018. Di-discuss ko 'yan sa separate video. Basta for the meantime, importante alam mo yung mga applicable rates. So, income payments to certain contractors, 2%. Para hindi ka, parang technique mo. Later, mamaya kasi, pag purchase of service, bakit purchase, sir? Kasi di ba ang nagwi-withheld ay payor? Kaya purchase of service, 2%. Kapag kaano nga lang to, kapag ka large taxpayer. Di ba pag contractor, service din yan. Kaya 2%. Pag nalimutan mo yan yung isipin mo. Naalala mo yung pag purchase of goods, 1%. Pag purchase of service, 2%. Pero ano yon, applicable sa large taxpayer. So, ulitin ko. So, professional fee, 5, 10, 10, 15. Rent, 5%. Contractors, 2%. Okay? Tapos, ito naman yung sa estate and trust. On income distributed to the beneficiaries of estate and trust. Okay? 15%. So, ulitin ko. Income distributed to beneficiaries of estates and trusts except kung yung income na binigay mo sa beneficiary ay subject sa final tax or exempt. So, 15%. CWT ito CWT. At ito na yung income payments made periodically or at the end of the taxable year by general professional partnership to the partners, okay,
such as drawing, advances, sharings, allowances. 10% saka 15%. Pareho lang nung sa professional fee kapag ka non-individual. Di ba? Pag professional fee, pag non-individual, 10%. Pag hindi lagpas 720,000, 15% pag lagpas 720,000. Ganun din sa partner ng GPP. GPP ito Bakit? Anong mangyayari sir kung general partnership? Hindi ano yon. Hindi CWT yon. Final tax yon. Dividend income ang labas nun. Kasi 'di ba kapag ka ang partnership ay general partnership, it is taxable as corporation. So kapag ka ganun, ikaw na shareholder, ang natanggap mo na share in income is considered dividend income. Final tax 'yon. Kaya importante na malaman mo na GPP ito. 10%, 15%. Same lang nung professional fee ng non-individual taxpayer. And lastly, although hindi ito yung last, pansinin mo na, letter I na ako kaagad kasi nga may mga in-skip ako, namili lang ako. Kasi itong video na to ay in-explain lang naman natin kung ano ang difference ng FWT sa CWT. Kung ikaw ay top withholding agent, sino-sino sir mga top withholding agents? I will discuss that in a separate video. Okay, syempre you will be notified by the BIR na ikaw ay top withholding agent, na top taxpayers, ganun. Na-breach mo or na-meet mo yung threshold sa bayarin mo sa VAT, percentage tax, okay, etc. Income tax, ganun. Okay? Kaya pag top withholding agents ka, lahat ng binibili mo may withholding. So pag ang binili mo goods, 1%. Binili mo service, 2%. Alam mo sir, si EDT Consultancy, si Tabag, bumili ng goods, magwi-withheld ba siya ng 1%? Hindi. Kung hindi ako large taxpayer. Kung hindi ako top withholding agent. Dahil hindi naman ako top withholding agent or large taxpayer, I'm not required to do that. Pero kung meron akong in-engage na contractor, nasa 2% yun kanina, di ba? Okay? So, itong 1%, 2% mag-a-apply sa mga large taxpayers or top withholding agents. You will be notified by the BIR, etc. Okay? So, yun lang naman actually, ang difference ng FWT and CWT. I hope kahit papano naliwanagan kayo. Okay? So, again, thank you sa mga nagpapaabot ng appreciation nyo sa mga videos natin. Okay? Yung mga iba na hinihintay na yung mga ibang videos natin, pasensya na. Siyempre, we only started our YouTube channel last April 15, I think, tayo unang nag-upload ng mga videos. So, syempre, sa dami ng topic sa tax, di naman natin basta-basta matatapos lahat yon. And, alam mo naman, meron din tayong mga ibang ginagawa. So, I have my practice, I have my PRTC review. So, wait lang tayo, pero don't worry, basta may time ako, mag-a-upload tayo ng video. Okay? So again, sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe and like and share na rin kung feeling nyo makakatulong itong mga videos natin. So thank you very much, stay safe, and